Mga kwentong pambata. Ang pilyong si Dennis. Noong unang panahon, may isang maliit na binatang nagngangalang Dennis. Tinawag siya ng lahat ng taong kakatwa dahil, "Bes, manood ka na lang para malaman mo." Nakatira si Dennis kasama ang kanyang ina sa magandang bahay na mayroong bakuran, taniman ng gulay, manukan at sisidla ng alak. Isang araw, kinailangang lumabas ng kanyang ina upang mamili, kaya't sinabi nito sa kanya, Lalabas muna ako at aabutin ng ilang oras, anak. Ngayon naglilimlim ang inahin, siguraduhin mong walang makakalapit sa kanya. Maglinis ka dito sa bahay, ha? Huwag kang mag-alala, inay. Nasa mabuting kamay ang bahay natin. At kaya, nang makaalis na ang kanyang ina, pumunta siya sa manukan para mabantayan niya ang nasabing inahin. Ngunit, dahil nangangalay na, tumayo ang inahin para mag-unat ng bindi sandali bago muling balikan ang mga itlog. Dahil dito'y nagalit ng labis si Dennis, kumuha siya ng patpat at sumigaw. Ang kulit mong inahin ka. Limliman mo nga yung mga itlog na yon. Naiinis, ipinadyak ni Dennis ang paa niya na ikinatakot naman ng inahin at tumakbo ito ng mabilis palabas ng bakuran. Pambihira naman yung inahin na yon. Sino namang lilimlim ngayon sa mga itlog ko? Pwes, kailangang may magawa ako tungkol sa problemang ito. Kaya, hilimliman niya ang mga itlog at nabasag ang mga ito. Pagkatayo niya at pagkakita sa mantsa sa puwita ng pantalon niya, sinabi ni Dennis sa sarili, Ay, naku! Pagagalitan ako ng gusto ni inay nito. Alam ko na para maganda pa rin yung tingin niya sa akin, bibigyan ko siya ng sorpresa. Ako ang gagawa ng tanghalian ngayon. Kumuha siya ng isang piraso ng lulutuing isda mula sa mangkok at nagsimulang lutuin ito. Gustong-gusto ng inay ang inihaw na isdang may alak. Tama, yan ang kailangan ko para mas masarap ang isda na ito. Paniguradong matutuwa siya. Huh? Ano naman kaya yun? May nakakatakot na ingay sa kusina at dali-daling tumakbo si Dennis patungo dito at nakalimutan niyang isara ang gripo ng bariles. Hoy! Magnanakaw! Ibaba mo yung isda! Kumuha siya ng pambilo at nagsimulang habulin ng pusa na kahit takot na ay mahigpit ang kagat sa inihaw na isda. Habang tumatakbo ito sa iba't ibang kwarto, pareho nilang tinamaan ang mga aparador. Itinaob ang mga mesa, pingganan at mga upuan, ang mga florera, palayok at mga salamin. Tumigil lamang ang paninira ng binaba ng pusa ang isda. Tumalon palabas ng bintana at mawala sa paningin. Dinampot ni Dennis ang niluto. Inilagay ito sa mesa at sinabing, Ngayon, kukuha naman ako ng alak para sa inay. Naku naman! Ano naman ang gagawin ko ngayon? Kailangan ko lampasuhin lahat to. Pero paano? Pwede akong pumunta sa bakuran at pumuha ng mga sako ng buhangin. Dalhin dito sa sisidlan at ikalat ang buhangin sa buong sahig. Pero napakahirap namang gawin nun. Kailangan may maisip akong ibang paraan. Ano kayang... alam ko na! Kinuha ni Dennis ang isa sa mga sako na nasa mesa, binuksan ito, at nagsimulang ikalat lahat ng harinang laman nito. Magaling! Sisip-sipin ng harina ang alak. At makakalakad ako sa sisidlan nang hindi nababasa ang aking mga paa. Napakatalino ko talaga! At kaya, nagawa niya kaagad ito at di lang isa ang naikalat niya. Ngunit 5 sako ng harina sa buong sahig. At sa huli, natakpan ang sahig ng kulay alak, malambot at malapot na pandikit. At nang matapakan niya ito, dumikit ito sa sapatos niya. Kinuha ni Dennis ang pitsyel na pinuno niya at buong saya niya itong iniakyat pabalik sa taas, sa ibabaw ng mesa at nag-iwan ito ng mga pulang yapak sa sahig nila. Matutuwa ng gusto ang inay pagka-uwi! Ngunit, sa loob niya ay naisip niya ang lahat ng gulong ginawa niya at natakot siyang mapagalitan at posibleng may kaparusahan din sa ginawa niya. Sa tingin ko isang bagay lang ang magagawa ko. Na ako'y magtago sa inay para hindi na niya ako mapaparusahan. At yun nga ang ginawa niya. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik na ang kanyang ina. Nang makita nito ang mga nakabaliktad na kagamitan, ang mga basag na plato at mga pulang yapak, nagalit ito at halos mapaiyak sa inis. Dennis!
Nasaan ka? Sagutin mo ako! Ngunit walang sumagot sa kanya. Pero may napansin siyang mga binting na kausli mula sa kanilang lutuan. Hindi ako nagugulat na nagtatago ka sa akin, Dennis, pagkatapos ng lahat ng kalat na ito. At kahit ngayon dapat ay nagagalit ako ng gusto sa iyo, dapat ay may natutunan ka ng leksyon. Maglilinis ako ng kalat mo. Kaya't dalhin mo ang rolyo ng telang ito sa pamilihan at ibenta mo sa magandang presyo. Dali-dali, lumabas si Dennis nang nakangiti na parang humihingi ng tawad. Habang nakataas ang kilay, inabot na niya ang rolyo ng tela. Ibenta mo to sa magandang presyo. Walang problema, Inay. Ako ang bahala. Nang makarating si Dennis sa pamilihan, nagsimula siyang sumigaw. Tela! Sinong bibili ng magandang telang ito? Anong klaseng tela ito? Malambot ba? Hindi madaling maluma? Maganda ba? Gaano kahaba? Magkano ang telang ito? Masyado kang madaldal. Hindi ako nagbebenta sa mga madadaldal. At umalis ulit siya. May nadaanan siyang estatwa at inakala niyang isa itong tunay na lalaki kaya nagtanong siya. Ginoo, gusto niyo po bang bilhin itong magandang telang ito? Oo, hindi. Pag hindi kayo nagsalita, ibig sabihin ay oo. Tignan niyo. Gusto niyo ba? Oo? Mabuti. Kunin niyo na to. At iniwan niya ang tela sa tabi ng estatwa at umuwi na siya. Inay! Inay! Nabenta ko na yung tela sa isang lalaking makisig mo namin. Magkano ang binayad niya? Nakalimutan kong singilin sa kanya ang bayad niya. Huwag ka mag-alala, babalik ako at sisingilin siya. Tumakbo siya pabalik sa estatwa, ngunit wala na ang tela. Nakita kong naiuwi mo na ang telang binili mo sa akin. Mabuti, ngayon bayaran mo na ako. Siyempre, ang estatwa ay hindi naman sumagot. Ginoo, kailangan ko na yung pera. Pero hindi sumagot ang estatwa. At si Dennis naman ay nagalit. Dumampot ng patpat at nagsimulang paluin ang estatwa sa ulo nito, na nabasag naman at gumulong sa lupa. Mula sa ulo nito ay lumabas ang maraming gintong barya at walang nakakaalam kung sinong nagtago nito. Wow! Kinuha niya ang mga barya, ibinalik ang ulo sa katawan nito at umuwi na. Inay, tignan mo! Ano? Sino nagbayad sa'yo ng pagkalaki-laki? Isang lalaking napakarangal ang itsura. Hindi siya nagsalita. At alam mo ba kung saan niya itinatago ang kanyang yaman? Sa ulo niya. Dennis, makinig ka! Nawala mong inahin, nabasag ang mga itlog, binaha mong sisidlan ng alak, nagsayang ng 5 sako ng harina, nabasag mong mga plato, bote, florera at baso at kung sa tingin mong maluloko mo pa ako, nagkakamali ka! Lumayas ka rito! Pagkakuha ng walis, hinabol niya si Dennis palabas. Huwag kang magpapakita sa aking bata ka! Doon ka sa gulayan, mga mote ka doon! Kaya kumaripas ng takbo si Dennis palayo ng bahay at nagkwento sa mga taong marami siyang gintong barya. Ito ay umabot sa atensyon ng mga maestrado na hinanap naman siya. Saan mo nakita ang mga gintong baryang yan? Binigay sa akin ng isang Ginoo bilang bayad kapalit ang isang rolyo ng tela. Sinong Ginoo? Ang Ginoong palaging nakatayo sa kanto ng kalsada ng Plane Tree Street at Jasmine Road. Ngunit isa yung estatwa. Hindi na sinabi ang kanyang pangalan, pero siguro nga siya si Ginoong estatwa. Tinago niya ang pera niya sa ulo niya. Napanganga ang mga maestrado sa isa't isa sa kanilang pagkagulat. Sabihin mo, Dennis, kailan nga ba nangyari ang transaksyong sinasabi mo? Noon pong araw na sinubukan kong limliman yung mga itlog kasi nakatakas yung inahin namin. Muli, nagpalitan ng tingin ang mga maestrado at sila'y sigurado na si Dennis ay totoong kakatwa nga. Makakauwi ka na, bata. Sige, alis na. At kaya, umuwi na nga si Dennis at tumira ng masaya kasama ang kanyang ina. Siya'y kakatwa, oo. Pero wala naman siyang sinasaktang ibang tao. At yun, ang pinakamahalaga sa lahat.